Kaibigan, narinig mo na ba yung kwento about dun sa dalawang tao na ang trabaho nila ay pagpuputol ng puno? Narinig ko to sa isang video din sa YouTube. So, itong dalawang tao na to, sabay silang umaalis sa umaga and then sabay din silang bumabalik sa hapon. Dala-dala nila yung tig-iisa nilang palakol. Yun naman yung pamputol ng puno before. Probably magkapit-bahay lang sila, no? And every day na ginagawa nila yon, isang tao sa kanila yung nag-i-spend ng full day para magputol ng puno. Yung isang tao naman, nawawala siya ng mga isang oras or more than an hour every midday. Tuwing tanghali, bigla na lang siyang mawawala tapos babalik siya after an hour and then tuloy siya sa pagputol ng puno. So, ganon. Anyway, kanya-kanyang diskarte yan. Pero, ang nakaka-surprise, kasi at the end of the day, mas maraming napuputol na punong kahoy itong umaalis ng 1 hour every tanghali. So, unang araw, siguro, hinayaan lang ng isa, hindi niya nainisip. Pangalawang araw, medyo nag-iisip na siya. Pangatlong araw, kinumpare niya na kung mas mabilis bang magpalo sa kanya ng palakol yung isa. Pero tingin niya parang mas mabilis pa nga siya. Tsaka mas malakas pa siya magpalo. Pero nagtataka siya bakit kakaiba to bakit mas marami pa rin siyang kahoy na dala-dala. So 1 week na silang nagtatrabaho ganun pa rin, hindi na siya nakatiis. Sabi, pare, what do you do pala? Kasi everyday mas maraming oras akong ini-spend para magputol ng punong kahoy dito sa guba. Hindi ako umaalis. Pero ikaw nawawala ka ng mga 1 hour or more than an hour and then ang ending, mas marami ka pang nadadalang kahoy pag uwi natin. Saan ka pa pumunta sa isang oras na yun? Ang sabi ng kaibigan niya, yun ba? Pumunta ako sa bahay, pre. Hinaasa ako ulit yung palakol. Sa paisip yung isa, ay, ganun ba yung technique mo? Sabi niya, oo. Di ba ang ganda ng lesson nito sa buhay natin? Like, sa buhay natin, kud-kud, kayod, alam mo na yun. Sagad-sagad mo yung effort mo. Pero we miss something. Sa buhay, yes, mahalaga yung may effort. But one thing that we miss most of the time is di natin inaalagaan, di natin pinapatalas yung axe. Ano ba yung axe sa buhay natin? Well, in this life na ginagawa natin, hindi literal naman, but you can consider yourself as the axe, the instrument para makaputol ka ng mga opportunities sa buhay. So, effort, ang dami mong effort na binibitawan. But the question is, how sharp are you? Like yung mindset mo, yung pagkatao mo, yung personality mo, yung skills mo, sobrang sharp ba yan na kahit anong birahin mong pagkakataon sa buhay? Sabihin na natin yung mga pagkakataon, mga puno yun. And then you put all your effort to cut. Alam mo na yung makuha mo yung opportunities. But one thing that we miss, are we skilled enough? Like soft skill, meron ka na bang kakayahan para makipag-usap sa mga tao, sa mga kliyente, sa pamilya? Nahihirapan ka bang mawin yung mga anak, asawa, kapatid, kaibigan, magulang? Probably hindi na natin na sharpen yung ating personality, interpersonal skill natin para makausap natin sila ng heart to heart, makuha natin yung kanilang loob. Kasi kailangan din natin pag-aralan yun Kahit matanda ka na at mga anak mo, may mga anak na, may mga apo ka na. Sabihin mo, magre-relax na ako, hindi na ako mag-aaral paano magsalita ng maayos sa pamilya ko. Hindi pwede ganun Kasi buhay ka pa lumalaban ka pa. Hanggat may paghinga tayo, hanggat meron pa tayong oras sa mundo, ibig sabihin, patuloy pa rin tayo sa field. Nandun pa rin tayo, bumibira pa rin tayo ng punong kahoy. Maybe ibang klaseng punong kahoy na lang yung binibira mo ngayon. Maybe this is not all about career. Maybe this is not all about your, alam mo yung mga pangarap. Maybe this is just all about your being closer to your family. Kasi retired ka na, wala ka nang kailangan pang pag-effortan para buhayin, may pension ka na. Yes, definitely. But always remember, as long as you are still breathing, you are still in the field. May pinuputol ka pa rin puno. Maybe hindi na lang yan yung mga pag-e-effort sa buhay, like kailangan magtrabaho ng ganun. Iba naman, ibang klaseng puno naman. Kaya kaibigan, ano man yung estado ng buhay mo, either estudyante ka pa or bata ka pa or kung ano man,
adult ka na or oldies ka na, lagi mong tatandaan na always take time to reflect and take care of yourself. Kasi the more sharper you are, much better na magagampanan mo yung pagiging mabuting tao mo sa mundo. Sa Panginoon, gaano ba ka-sharp yung relationship mo kay Lord? Minsan, di na natin naiisip i-groom yung ating relationship kay Lord. Pero it is necessary because God is the creator of our lives and He give us the life every day. So if we don't take care of our relationship to the Lord, darating na lang ang panahon na yung prayer mo parang hanggang bubong. Bakit? Hindi na nakakatalab doon. Hindi na nakakapunta doon. Bakit? Sobrang purol ng prayer natin. Hindi man lang natin naiisip si Lord kahit isang beses sa isang araw. Yung iba, 10 years na hindi pa naiisip si Lord. Kaya, saklap, no? So, always sharpen your axe in any area of your life. Yun lang po yung lesson nito. Talino, emotional skills, ano pa? Business skills, sharpen it. Sana hindi ka magaya dun sa isang tao na nagtataka ka na lang bakit hindi ka pa rin nakakaungos sa laban ng buhay. Huwag mong hayaan na pumurol ang iyong pagkatao sa lahat ng aspeto. Yun lang po, mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.